Morning guys, maglilinis tayo ngayon ng karburador ng TC100 na Beatrice Rossi ito guys. Hiningi ko lang ito nung sa kakilala ko gumawa ng motor dahil loss compression yung motor niya. So nagwento niya sa akin na pinalitan yung karburador niya, kaya hiningi ko na lang para sa video tutorial. So guys, nakikita nyo mamaya itong carburetor na ito, yung air mixture niya sa side, wala sa baba. Para sa akin guys, yung sinasabi nilang pahigpit yung carburetor na nasa baba yung air and fuel mixture niya, ang pahigpit daw ay lean. Ito daw, pag mahigpit, maraming gasolina pumunta. Ang maganda guys dito, pakiramdaman at mag-plugging kasi spark plug. Kahit dinidinig mo sa yan, maganda yung andar niya pag ina-adjust yung air fuel mixture. Palyado naman takbo. So, kailangan mo pa rin mag-adjust paluwag. Then guys, tinanggal ko na yung floater. Yan. Next. Yan, tatanggalin natin yung main jet at pilot jet. Ang main jet dyan, yan ang sumusunod dun sa karayom natin. Yan, sa lobo. Diyan po nangyari yung pagbiyaba mo yung silinidor, bumaba yung karayom, nag-close dyan. Tapos, pag nag-idle, ang umaakyat dyan na yung pilot jet naman, siya naman nagsusupply ng gasolina sa air dun sa may chamber para sustain niya yung idle. Yun po. Kaya yung kan naman, karayom natin pag sinasyan, yan, lalabas yung gasolina ulit po. Kaya lumalakas yung motor natin kasi nadadagdagan yung gasolina sa chamber. So, yun lang guys. Yun guys, yan ang main jet na sinasabi. Yung sa kabila yung maliit, yan ang yung pilot jet. Yan, mahalaga yung pilot jet guys. Pag yan may bara at yung daanan ng hangin, tapos yung yan guys, yung pilot jet nakakonekta yan sa air and fuel mixture. Ay ito, pag may bara hindi natin matitimpla na maayos yung air and fuel mixture kasi dyan dito umangat yung gasolina nya. Yan po, air and fuel mixture saka pilot jet, siguraduhin malinis lahat ng magkabilang butas. Abusan po yan. Yan. Gamit ang water at saka hose. Ipan po yan, isa-isa. Ito yung air and fuel mixture na, tinatanggal ko na. Mixture na walang barado. Yan, ipan natin yung water at water at gamit ang hose. Tinanggal ko na rin yung spring. Yan. Guys, sa next video ko, abangan nyo para iwas disgrasya. Tuturuan ko kayo kung paano mag-adjust na floater tank at paano gawin na tama para hindi mag-overflow. Hindi sasayad yung floater sa baba ng baso dyan sa lalagyan sa chamber ng gasolina. Kasi pag yung sumaya, hindi magka-close. Ay, pag sumayad yan, mahirap. Pag sobrang taas naman yung floater mo, ang mangyayari nun, yung level ng gasolina pupunta sa taas, overflow, papunta dun sa chamber ng. Yan guys, tinuturo ko sa inyo yung mga butas kung saan papunta. Yan.
pansinin nyo mabuti yan, yung mga tube na yan. Parang tubo yan. Yan, tagusan lahat yan. Yan, ihipan nyo mabuti yan. Para yung performance ng motor nyo malakas. Kung masyadong matakaw naman yung motor nyo, may solution ako dyan sa main jet naman, sa sangalin. Sa next video tutorial, tuturuan ko kayo. Ito muna sa paglilinis tayo na maayos. Yan. Yan guys. Yan na. Make sure na yung choke nyo hindi naglalak. Tapos check nyo rin guys, kahit malinis na yung carburetor nyo, palyado pa rin. Ang reason dyan, minsan yung mga manifold or fibra, yung mga rubber dyan bago pumunta sa chamber ng combustion. Doon, titignan nyo kung may singaw din, mga fibra nyo. Parang ma-check yung singaw. Buka kayo ng tubig guys. Yung bote, nakabote. Plastic bottle. Butasan nyo sa takip niya ng maliit. Tapos pag maandar yung motor nyo, bubuhusan nyo sa taas. Pag yun hinigop, sigurado may sigaw. Ayan, hard starting yung motor nyo pag may sigaw. Ayan. Pilot jet, pag hindi malinis, hard starting. Yun po. Yun po yung mga outcome na may encounter natin. So, dapat mag-observe tayo, maging mapanuri. Yan. Yan guys. Mapapanood nyo rin guys kung paano magiging mekaniko na hindi ka nag-aaral. Ito, napapanood nyo din yun. Diskarte ko yun. Since ako yan. Okay. So guys, sa air and fuel mixture, sa plugging tayo magpabase kung, pero sa akin dapat po kahit maganda ngayong sunog ng minimal or whatsoever, palyado naman yung motor mo. Ibig sabihin, mag-adjust ka pa rin kung luwagan mo, yun ang gusto ng motor mo, doon ka, hindi puro minimal, palyado naman. O kung pwede mong i-reach o i-link, mag-link ka. Kasi sa akin, subok ko na, nag-link ako. Ang ginawa ko, sinagad ko yung link. And guys, Barako 175 ang hawak ko guys, 6 hours, lumaandar, traffic, kargada, may karga yung tricycle, 6 hours dyan, ang biyahe ko, mainit, walang patay ng makina. Ang langis ko lang guys, yung 2050 SN, yung API category niya, yun ang ginagamit ko para iwas overheat. Yan guys, sinusuot ko ngayon yung karayom saka yung inihibang ko para tignan ko kung ayos pa yung seats niya, yung pag-upo ng karayom sa loob. Para inihibang ko kanina kung may butas, may leak, wala naman. Pag iniipang ko, walang tumatagos na hangin. Yan guys. Kasi pag may tumagos na hangin yun, sayang yung gasolina yun. Hindi mo ayos yung mataas ng pan mo yan.
Lagi mataas ang idle mo dyan. Pag yan, may sira yung karayo. Yan. Ito guys, pala yung gasket maker na gamit ko pang carburetor. Yan guys, kahit pag dinigitan nyo yan, make sure na walang gasolina yung surface at malinis. Lahat yan ginagamit sa crankcase o anumang ganda pandikit sa motor. Make sure walang langis o walang... Pag kasi yan dumikit guys, pagtanggal mo, punit ang gasket. Kaya sure ball to. Maganda. Triban, wala yun. Parang ganyan. Bulkasil. Ito. Grabe. Bilib ako dito. Walang katagas-tagas. Yan guys. Make sure na yung pagbalik mo ng pan, baka makalimutan mo yung air and fuel mixture. Ay naka 2NF43 para pagpaandar mo ng motor mo, hindi siya hard starting. Sigurado kasi pag 2NF3 ay okay naman yung pasok ng gas at sa saka kayo magpa-plugging sa spark plug. Yan guys. Pagpa-plugging ng spark plug guys, patakbuhin mo lang ng 5 minutes yung motor mo, iikot. Para pag yan, ingat yun sa pag mainit ang motor, ingat sa pagbubukas ng spark plug. Kailangan yung pagbukas nyo ay sigurado. Kasi pag nahigpitan nyo yun, malos thread yun, gastos na naman. Yan, dahan-dahan lang to guys. Kasi pag nasobrahan mo ng pihit yan, pihit ka ng pihit, sumagat na pala, yun, masisira yung dulo ng karayo. Yan guys, itong mga hindi pa nakakaalam, yan, yung ere na sinasabi. Yan, makikita nyo yung malaking guide ng, makikita nyo naman yung tinutulak niya, yung tusok niya, yung may lamat na doon, may tuldok doon sa may guide. Doon yung itatapat doon guys para sumakto. Huwag doon sa may sa kabila. Diyan kayo dapat magbase palagi. Okay guys, another video, abangan nyo ha. Ayan guys. Ayan. Niluluwan ko. So ganun lang guys ang paglilinis ng carburetor. Kahit anong klaseng carburetor yan. Basta masundan nyo po yung mga parang tubo na may butas. Yun. Doon nyo iipan. Gamit ang tubig, wag yung hangin lang, hindi natin nakikita yung hangin kasi kung tumatago, so nafe-feel natin pero hindi pa rin perfect. Mas perfect pag tubig, pag iniipan mo yung dadaloy sa kabila, ganun, parang magbe-blade lang. Pag hangin kasi hindi mo makikita yun. Yan guys. Yan. Sigurado itong carburetor na to binigay lang sa akin si Radaw, pero sa 100%
Pag sinalpak ko to at dininisan, sigurado magamit ko to. Guys, abangan nyo yung paano ilin yung para makaiwas sa disgrasya. Yung mga service ng anak nyo, may human yan o ano, basta yung sa floater valve, babaratin yung bago po natin yung floater para, pero yung lakas niya hindi mababago yun, hindi mababago ang idles. Okay lang po pag kun lang, kasi kapag full throttle na, sandali lang full throttle, maubusan ng gas kaya hindi nagtutuloy yung motor, pero hindi nakakaabot yung gasolina. Pero maganda to para hindi maiwasan ang disgrasya ng mga service nyo, lahat mga gusto nyo, pinapasada nyo, mga tricycle nyo, para hindi masira, baba nyo yung floater. Ganun lang guys. Pag hindi alam naman na kalikutin nyo, hindi nyo malalaman, sabihin mo lang ganyan talaga yung carburetor na yan. Sabihin mo lang dun sa papasada sa'yo, kunyari operator ka, operator mechanic ka, gusto mo parenta yung motor mo para hindi nila may sagad, gawin mo yan para safe yung motor mo, hindi masira. Yan guys, yan lang guys, kasimple. Yung ikakala ng iba malinis na yung carburetor nila dahil linihipan na sa compressor. Yung iba lang yun, walang mga butas, pwede. Walang bara. Pero pag may bara, mahirap sabihin kasi hindi natin alam na tumatagos na yung butas sa kabila, tapos palyado pa rin. Yan ang solusyon. Marami pang i-upload guys ng mga videos, wala lang kasi oras. Yung mga tulad ng paggawa ng cellphone, electric fan, machine, marami tayong alam guys, para may share mga kaalaman ko, para hindi na kayo rin pwede kayong mag-perform ng pag na-master nyo to, para pwede kayong mag-perform ng service, gumawa ng motor. Actually guys, hindi naman kailangan mag-aral sa motorcycle. At least napag-aral ka ng high school, naintindihan mo ang mga bagay-bagay. Intindihin mo lang, obserbasyon. Hindi na kailangan mag-aral ng, kasi sa dami ng tutorial at mga sa online, pag-aaral ka nun din. Meron din sa pag-aaral nagre-rely din sila sa mga books. Parang sa internet lang, nagbabasa ka, ganoon din sa kanila. Saan galing yung pinag-aaral nila? Yan. Yan guys, baso at tubig. Hose, yan ang solusyon sa barang carburetor. Maraming salamat po sa sunod na next video.